Habang nag-special coverage ang Aliw Channel 23 dahil doon sa hearing. Oo, dahil doon sa hearing. Nakahiring si Chair. Si Chair Jinky. Oras mo natin sa buong Pilipinas. 6 na minuto makaraan ng alas 10 na ang morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Impeachment proceedings laban kay VP Sara magpapatuloy sa Kamara ngayong araw. Questionable umanong yaman, bubusisiin na. Ronda Pilipinas. Kaligtasan ni dating Congressman Zaldico sa pagbabalik bansa, tiniyak ng Malacanang. Ronda Pilipinas. 7 PNPA cadets na dawit sa hazing sa mahigit 20 underclassmen kinasuhan na. Ronda Pilipinas. Matapos maglunsad ng drug raid, 2 US Embassy officials patay sa vehicular accident sa Mexico. Ronda Pilipinas. Creamline Cool Smashers, isang panalo na lang sa kampyonato sa 2026 sa PVL All-Filipino Conference Champion na. Ronda Pilipinas. Alden Richards na excite nang malamang makakasama sa serye si Christopher De Leon. Ronda Pilipinas. Ang ungulit na ex-boyfriend para makipagbalikan daw sa'yo, alamin ang kaparusahan ng nangungulit na yan sa NBI. Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo bang nakakatulong ang paglalaro ng mga strategy-based games para sa memorya ng mga elderly people? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Ag-aaral sa kolehiyo, paiikli na lang daw ng 2 taon, ha? Alamin mo na kung fact or fake. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa Bamba! Andale, andale! Andale, andale! Madali. Andale, andale! Ako po'y mananawagan Ayan doon na. sa mga PUVs na under service contracting program ng gobyerno. Yung nilaunch nung isang araw lang. Oo. Ang usapan diyan, bibigyan ng tama ba 20 no? 20%, no? 20% ang lahat ng mananakay. Okay. Oo, 20%. Oo. Okay. Pero paano mo ba malalaman? Paano mo malalaman na sila ay under service contracting program ng gobyerno? Meron silang tinatawag na karatula. Karatula. So, ibig sabihin, merong banner. Okay. Merong banner. Ibig sabihin, may banner. Makikita mo, malalaman mo dahil may banner eh. Nakalagay. Nasa na ba yung ano? Meron ba kayong sample diyan? Yung karatula, yung picture. Oo, yung isang
UV, sabihin mo lang, isang UV Express Okay, okay. na under service contracting program ng gobyerno. Kapag ka ho may ganyan, meron kayong benepisyo na 20%. Tama. Hindi lang estudyante, Yeah. hindi lang mga senior citizen, kundi lahat. Of all ages. Kasama Okay yon, kasama yon. At may budget ho yan. Ang alam ko nga budget yan, nasa 1 billion eh. Tama. Di ba? Ngayon, ganito ang problema. Ito ho ang problema. Ano problema? Hindi nila nilalagay yung karatula. Alaka. So, ibig sabihin, nagbabayad pa rin ng buo yung mga kababayan natin. For hire. Oo. For hire Okay, yun. okay. Ito. Ito ang mga dahilan. Talagang talagang valid na valid ang kanilang mga reason. Tama. Diba? Siyempre, malalaman mo lang yan kapag nakalagay yung karatula, di ba? Tama. Ang kanilang mga dahilan kaya hindi na ilagay yung karatula. Ano? Ito, number Ay, 1 pa lang. Number 1. Valid na. Anong valid? Nakalimutan. Ayun! Oo. Nakalimutan. Oo. The best excuse ever made in God's green earth. Yan. Oo. Alam ko yan. Nakalimutan nilang ilagay yung banner na service contracting program ng gobyerno. Kasi may banner yan eh. Tama, Parang tama. may maliit na tarpaulin yan eh. Parang yung kagaya sa boss, di ba? Pag may field trip sa harapan. Yun. Tama. So, nakalimutan nila. Valid na valid. Valid naman. Valid. Diba? Oo. The most valid excuse. Nakalimutan. So, ibig sabihin, nung nakalimutan, hindi ho alam ng mga kababayan natin na sumakay, magbabayad pa rin ng buo. Para may kita. Oo. May kita Diba? sila doon. Tama. Magbabayad pa rin ng buo. Tama. Pangalawang valid. Anong reason? Ay, Ano yan? pangalawang reason. Okay. Very, very valid. Ano yan? Mainit sa radiator. Sabagay yung ano. Oo, matatakpan eh. Tama. Matatakpan Oo. ng karatula. Yung mismong harapan ng lalo na yung mga parang minibus ang dating. Oo, tama. Diba? Yung tama. mga electric, hindi pala electric. Mga Kasi modern, electric, mga traditional. Oo. Hindi ho nila nilagay. Baka daw ho makaapekto doon sa radiator ng sasakyan. Akala ko, may isa pa ako naisip na dahilan kasi Ano? jeep to, di ba? Ah. Matatakpan yung kabayo sa ibabaw ng hood. Oh, yun. Parang pambansang hayop. No? Yan ho ang Ayun, dalawa dalawa. valid Oo na naman. reason kaya hindi sila hindi na-i-inform yung mga sumasakay na under service contracting program ng gobyerno yung sinakyan ninyo. Okay. Valid eh. Valid naman. Very- Yung number one, marami pang mga sanga-sangang dahilan. Nakalimutan nilagay. Bakit nakalimutan? Di po ako nakabili ng panlagay. Yun. Yung straw. Nakalimutan. Nakalimutan. Di ba? So yung mga kababayan natin, ang ginagawa, nagbabayad ng buo. Tama, kasi it's a civic responsibility. Correct. Di ba? Very valid, ano? Parang nasaan na yun ang magtulungan tayo. Bayanihan. Yan. Bayanihan, ha? Bayanihan spirit is in the air. Ay, nako. Dun ho sa mga kinauhulan, LTFRB, DOTR for that matter, Yan. DOTR, baka pwede ninyong tingnan itong problema ito. Tama. Baka kung wala silang pantali, bigyan nyo ng straw. Saka hindi, babayaran sila ng gobyerno eh. Ay na nga. May Oo. pondo eh. Ah. May pondo diyan eh. Yan kaya nga nilabas yung service contracting program na yan Ikot, para sa mga kababayan natin kahit papano ay maibsan yung dinadalang krisis sa ating bayan. Pinaglaan na ng 1 billion peso. 1 billion something yun eh. Ang pagkakaalala ko nga, 1 billion something yan eh. Yung pondo para diyan. Yung service contracting program. tip na Paano ngayon pag nakalimutan ni Kuya? Paano na? Tip. Ayun na. Tip na lang daw yun. Diba yan? Ang ano nga, di ba nagre-reklamo sila, wala kaming GPS, wala kaming ganyan. Ano na nga, tinanggal di ba? yan. Hindi na GPS ang Tama. pinag-uusapan. QR code na. Mas madali. Oo, mas madali. Oo. Mamomonitor pa rin. Pero yung biyahe lang yun. Biyahe lang Hindi yun, nila na-monitor kung binibigay yung discount. Sa Di ba? bagay. Hindi nila mamomonitor yun. Yan ang problema. Ako ba nawagan natin sa mga, hindi natin nilalahat ha, baka doon sa mga gumagawa ng ganito, magtulungan tayo. Tinutulungan na kayo eh. Di ba? Tinutulungan na kayo. Maibsan man lang ang problema ninyo. Siyempre pagka ganyan, service contracting program,
na yung sasakyan mo, gusto mo rin sumakay eh. Tama. Di ba? Oo. Kapag gusto mong sumakay, 20% yung cut niya, pero magbabayad ka pa rin ng 80%. Tama. Hindi ba? Oo. Oh, pasahero mo pa rin yun. Yun nga lang. Ayan. Ayun na, pinapakita yung ano. O yan, doon sa mga nanonood sa Aliw, Channel 23 at DWIC News TV. Yan. Hindi nila nilalagay dahil mainit daw sa radiator. Oo, masisira yung Yan tarpaulin ang na- pangalawang valid reason. Ha? Ganda ng reason, ha? Ayun, hindi na Una, nakalimutan. Ayun. Pero Pangalawa, walang plastic straw dun eh. Ano? Walang straw na ginamit dyan. Paste. Scotch tape. Magandang araw, Pilipinas! Live na tayo sa DWIC News Nationwide. Live na rin tayo sa DWIC News FM regional stations. And of course, sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV. Aliw Channel 23 at DWIC News TV. Magandang araw, Pilipinas! Ako ang iyong tagapagbalita. Ako si Dennis! Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Magpapatuloy ngayong araw ang pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay ng dalawang verified impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, hawak na ng komite ang ilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SAL-N ni VP Sara na nagpapakita ng kanyang net worth kasama ang asawa niyang si Attorney Carpio. Manasis Carpio? Oo. Mula noong 2022, nasa humigit kumulang 71 milyong piso ang kanilang net worth na umakyat sa 88.5 million pesos noong 2024. Batay sa mga nakuhang salen ng komite, nagdeklara ang mag-asawa ng kanilang mga negosyo kabilang ang pagiging stockholder sa GenCorp Industries Incorporated. Ngunit batay sa isinumiting record ng Securities and Exchange Commission, hindi nakatatak ang pangalan ni VP Sara bilang stockholder ng nasabing kumpanya. Sa kabila nito, naniniwala ang komite na sapat ang mga nakalap na dokumento upang matukoy kung may probable cause sa umano'y ill-gotten wealth o questionabling yaman ng Vice Presidente. Ronda Pilipinas. Samantala, tiniyak na Malacanang ang kaligtasan ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co sakaling maibalik na ito sa Pilipinas para harapin ang mga kasong isinampaan laban sa kanya kaugnay ng kinasasangkutang bilyong-bilyong pisong anomalya sa flood control projects. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palas Press Officer Claire Castro, responsibilidad ng pamahalaan na tiyakin na ligtas ang sinumang Pilipinong uuwi sa bansa. Nag-ugat ang pahayag na ito matapos mangambang isang mambabatas sa pagpapauwi kay Ko ukol sa kanyang seguridad, lalo na't may mga grupo na tutol sa kanyang pagbabalik at posibleng pagtestigo sa kontrobersiya. Sa ngayon, nananatili si Ko. Ako, doon si Ko. Ang suot ko po'y kulay brown, di ba? Ito rin yung suot ni Ko. Nung umaraw siya sa Facebook. Di ba ganito rin yung kulay? Dito ka muna at magbibihis ako. Sa ngayon, nananatili si Ko sa kustodiya ng mga otoridad sa Czech Republic matapos maharang sa German border. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Hoy guys, ano lang parang vlogger lang. Guys, ongoing ang hearing sa Kamara de Representantes ngayon yung aking binalita patungkol po doon, yung impeachment doon sa mga gustong manood ng dire-diretso. Walang putol, Walang putol, Manood kayo sa Aliw Channel 23. HD yan, HD. At doon sa mga nakikinig sa radyo, bibigyan namin kayo ng update maya-maya ng konti, At tanggap tayo ng isang report. Transport Group sa Manibela pahinga muna sa transport strike. Papahinga. Ano ibig sabihin ito? Magbabiyahe na. Grupong Piston, magkakasamuli ng panibagong tigil pasada sa Mayo naman. Alamin natin ang report ni Patrol 38 Jen Patrolya. Jen!
Pahinga muna ang transport group na Manibela sa tigil pasada ngayong araw. Ito mismo ang kinumpirma ni Manibela President Mar Balbuena dahil kailangan dumalo ng ilang opisyal ng grupo sa pagdinig sa Quezon City Metropolitan Trial Court kaugnay sa Batas Pambansa 880 o Public Assembly Act of 1985 na isinampa ng Quezon City Police District. Gayunman, sinabi ni Balbuena na tuloy pa rin ang kanilang tigil pasada. Lalahok ang nasa 14,000 nilang miyembro sa NCR. Patuloy niya nilang ipaglalaban ng taas paasahe upang maibsan ang hirap dahil sa mataas na presyo ng langis. Samantala, tuloy naman ang pamamasada ng mga miyembro ng grupong Piston. Ayon kay Piston President Camody Floranda, magkakasapa sila ng panibagong transport strike sa Labor Day o Mayo 1. Ako, si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. At ngayon, Daryl, tanggap tayo ng Sige. ano na nangyayari. Dahil nakapink ang lola mo, tanggap tayo ng isang report mula sa kamera. Update tayo sa impeachment proceedings. Gaano ba katingkad ang suot nitong si Congresswoman Luis Tro. Luis Tro, Patrol 30, Jelly Mendez. Jelly, talaga bang matingkad? Dennis, sinimulan na ng House Committee on Justice yung nagpapatuloy na impeachment proceedings kaugnay pa rin sa dalawang verified impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Tatalakay ng komite ang ill-gotten wealth ay yung questionable yaman ng Vice Presidente, partikular na ang kanyang statement of assets, liabilities and net worth assault, and dahil na rin sa mga hindi pagkakatugma-tugma sa public lifestyle ng Vice Presidente at sa kanyang deklaradong yaman. Kabilang sa mga nakita na nating nakarating sina Ombudsman Jesus Christine Remulla kasama yung kanyang mga assistant na sina Attorney Mito Clavano, Luis Gonzaga Bonawan Jr., Armando Sanchez Jr. at iba pang assistant na yung mga kinatawan ng Ombudsman. Naging si dating Senador Antonio Trillanes nandito na rin para makibahagi sa nagpapatuloy na impeachment. At kasama din sina BIR Commissioner Attorney Charlito Mendoza, SPC Commissioner Director at Company Registration and Monitoring Department na si Attorney Gerardo Del Rosario, kasama ang Anti-Money Laundering Council na sina Executive Director Attorney Ronel Benaventura at si Attorney Anthony Lawrence Morales. Inasahan pa rin yung pagdalo ng mga inimbitahang person, kabilang na si SPC Chairman Attorney Francis Edra Liam at si AMLAC Chairman Eli Remolona Jr. at yung iba pang opisyal ng gobyerno na inimbitahan at pinadala ng subpoena ng House Committee on Justice. Ang impeachment proceedings ay pinangunahan ni Justice Chairperson Jervin Luisdo na sa ngayon ay patuloy pa rin sa kanyang opening statement. Nalayo nga malaman yung hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente mula nang siya ay maupo sa gobyerno mula 2007 hanggang sa kasalukuyan. Ayon kay Luisdo, na-ghost na nga ang komite na nag-gaslight pa rin ni VP Sara. Naniniwala ang komite na magiging sapat ang mga basihan upang matukoy yung probable cause laban kay VP Sara sa tulong na rin ng mga witness at research person. Kanina ang komite naglaan ng upuan para kay VP Sara at naglagay rin ng nameplate sakaling dumating ang Vice Presidente sa pagdinig ng komite. At idinin ni Chairperson Jervin Luisdo na kung may sapat at may bigat ang batayan ng reklamo ng mga complainant ay magpapatuloy yung pagdinig patungo na rin sa impeachment trial ng Senado. Ayon kay Luis Ro, gaya nga ng nakaraang makapagdinig ng komite, wala na naman at nananatiling bakante ang upuan ng Vice Presidente. Pero gayon naman, iginit ni Luis Ro na magpapatuloy pa rin sa pagganap sa kanilang tungkulin o mandato ang komite at matukoy ang katotohanan. Ito si Patrol. Jelly. Yes, Ben. Confirm lang, yung tungkol kay dating Senador Antonio Trillanes, yun yung patungkol doon sa mga accounts na sinasabi niya before ng mga Duterte, tama?
Yes, Ayun. yun yung isiniwalat ni Trillanes sa nakaraang pagdinig. Ang kung Tama. matatandaan natin, nagkaroon ng pagdinig ang Quad Committee. Oo. Kaugnay dun sa issue ng illegal na droga at ang EJ case kung saan nakasama niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte at isiniwalat niya yung mga malalaking bank transactions ng pamilya Duterte. Partikular kasama na dito sila Baste Duterte, yung kapatid niya na si Congressman Paulo Pulong Duterte, Aha. si VP Sara, na kaugnay nga niya, sabi ni Trillanes, yung mga pondong transaksyon na isinasalin nga sa bangko o yung mga bank accounts ni Pangulong Duterte ay nanggagaling sa malalaking drug lord. Ano. Pero mamaya, titignan natin kung may karagdagang May kadagdag pa. isiniwalat. Oo. Si Trillanes, ano, at yung iba pang mga resource person dahil hindi kumpleto yung ipinasang SALN. Ilan lang sa mga SALN ang ibinahagi sa House Committee on Justice. Malay natin baka mas marami pa yung isisiwalat ngayong araw. Tapos sa batas ng pambansa. na-mention mo din yung no? Tama ba? AMLAC nandyan din, ano? Yes, Dennis, Okay, pero good. wala pa, yung ilan lang sa kinatawan ng AMLAC, pero wala pa yung mismong chairperson, na si Chairman Eli Remolona Jr. Okay. Balikan ka namin mamaya, Jelly, para sa iba pang mga updates, ha? Yes, asahan nyo yan, Dennis, at sa iba pa natin mga viewers sa DWID. Ayan muna ang aking latest update. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulap para sa impinang may todong lakas sa DWID. Nagbabalikan ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Alamin na po natin ang magiging weather for today and the coming days. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Andito na si paring Daryl Justin. Go! Uy, magandang umaga sa mga nagsusuot ng matitingkad na damit sa araw na ito. Yun lang, matingkad na damit lang. Sa lagay po ng ating panahon, matingkad din ang sikat ng araw dahil patuloy pong umiiral ang easterlies, yung mainit at maalinsangang hangin na nagmumula sa Pacific Ocean. Patuloy na magdadala po ng bahagyang maulap na papawirin at maaraw na kondisyon na panahon sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao. Habang sa nalalabing bahagi ng Luzon, asahan po na magpapatuloy ng maganda at maaliwalas na panahon na may mababang tsansa pero posible po ang maihinang mga pag-ulan sa araw na ito at kasama na ang maihinang mga pagkulog at pagkidlat. Dulot po yan ng mga localized thunderstorms. May kaunting pagbabago sa tropical cyclone na threat potential forecast ng Pag-asa. Sa latest bulletin na inilabas nila, simula po April 20 hanggang 26, wala pa rin inaasahang LPA, bagyo o any weather disturbance sa loob at labas ng monitoring domain at ng Philippine Area of Responsibility. Pero sa linggo ng April 27 hanggang May 3, asahan po na may not one but two, dalawang posibleng tropical cyclone-like vortex o cloud clusters na maaaring mabuo sa may monitoring at advisory domain ng Pag-asa. Pero for now, ang dala nating good news ay mababa o less likely ang tsansa na mabuo ito over the coming 2 weeks. Kaya patuloy pa rin naman imomonitor ito ng DOST Pag-asa at ng DWIZ News para malaman kung may posibilidad ba na magkaroon na ng bagyong Kaloy sa ating bansa o magpapatuloy tayo sa pag-enjoy ng maaliwalas at magandang lagay ng panahon. Mag-enjoy talaga. Mag-enjoy sa maganda at maaliwalas na panahon. Alam mo, totoo yun. Mas maraming nagagawang bagay kapag tag-araw kaysa sa tag-ulan. Tama? Yeah, exactly. Ang pinakamasaya dyan, yung mga may solar. Oo, tama. Diba? Pinakamasaya yung mga may solar dyan kasi nakakatipid talaga sila. Sa ating Air Quality Index para sa araw na to, as of 9 in the morning, na-monitor po ng DENR ang 185 of very unhealthy na Air Quality Index. Sa lungsod pa rin po yan ng Valenzuela, dyan sa may hilagang bahagi po ng Metro Manila, habang nagpapatuloy ang unhealthy for sensitive groups na Air Quality Index sa Malabon at Caloocan. Nasa 137 ang AQI ng Malabon, nasa 118 naman sa may Caloocan area, habang
Unhealthy for sensitive groups din ang sa Marikina sa 109, maging sa Navotas na 101. Bagamat sa ilang mga lugar sa ating bansa ay may fair to good na air quality index, inaasahan pa rin na may kaunting epekto pa rin o may epekto pa rin po yung nangyaring problema dyan sa may sanitary landfill sa may Navotas, kaya hindi pa rin ganun kagandahan ang kalidad ng hangin, lalo na sa may Kamanava area at sa hilagang bahagi po ng Metro Manila. Patuloy na magiging maganda at maliwalas mula Thursday hanggang Friday sa Metro Manila. Nananatili sa 27 to 36 degrees ang agwat ng temperatura sa Metro Cebu. Maaliwalas at may kaunting kaulapan. 26 hanggang 33 degrees for the next 2 days. Pero sa Metro Davao, or rather sa Metro Davao, ganun din, asahan po na maganda, maaliwalas. Pero posible po ngayong araw ang mahihinang ulan at mahihinang kulog at kidlat dyan po sa may Mindanao area. 25 hanggang 34 degrees ang agwat ng temperatura sa ating heat index check o heat index forecast para sa araw na ito. Nangunguna po sa ating listahan ng Apari Cagayan mula Apari, 42 degrees Celsius. Pero ang good news kahit pa paano for today, walang danger heat index levels. Puro extreme caution lang. Sumunod po dyan, Puerto Princesa, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro, Tuguegarao City at Zamboanga City. Yang mga yan ay pare-pares pong 41 degrees Celsius ang heat index. Habang sa Borongan, Eastern Samar, sumunod po sila sa listahan, 40 degrees Celsius. Parang tumakbo eh. Ang heat index. Yan kasing gagawin mo pag sobrang init na. Para sa araw na ito sa Metro Manila, 38 degrees ang heat index sa Naiya sa Pasay City at sa paboritong garden mo sa Quezon City. Yan na. Oh, yeah. 37 degrees ang heat index para sa araw na ito. Huwag kalimutang pananggalang sa init kapag lalabas po ng inyong mga tahanan. Sa ating sunrise at sunset, tumilaw pong manok! Doon na lang muna sabihin ko. 5:38 ng umaga at saan ang paglubog ng araw? Ayan, yung mga mapapayapang ibon na naririnig nyo tuwing alas 6:11 ng gabi. So ngayon, yan naman aking latest weather reports, whether you like it or not. Ako po si Daryl Justin, na ayaw nang pakita sa frame, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Honda, Pilipinas. Oy, paalala lang po ito mga ka-PhilHealth. Ano po, alam nyo ba na mas pinalaki pa ng PhilHealth ang benepisyo para sa gamutan ng breast at cervical cancer? Para sa breast cancer, ang coverage ay aabot na ngayon sa 1.4 million pesos. At para naman sa cervical cancer, may suporta hanggang mula 170,000 pesos o mula 170,000 pesos yan ha. Ang mga benepisyong ito ay maaari ninyong ma-avail sa lahat ng PhilHealth contracted hospitals nationwide. Dahil sa PhilHealth, bawat Pilipina, protektado. Honda, Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. 32 minuto makaraan alas 10 na morning. Oras hatid sa inyo ng M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino. Honda, Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Si Dennis Antenor Jr. Honda, Pilipinas. Ito na yung mga balitan at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Tagabu tayo ng isang report. 30 wheelchairs ay pinagkaloob ng PCSO sa Abang Lingkod Party List. Alamin natin report ni Angelo Bainyo. Nagkaloob ang Philippine Charity Sweepstakes Office ng 30 wheelchairs sa Abang Lingkod Party List sa pangunguna ni PCSO Executive Assistant Attorney Maria Katrina Nicole Ventanilla. Isinagawa ang turnover sa PCSO Main Office kung saan tinanggap ni Political Affairs Assistant Rasmo Ocampo ang donasyon bilang kinatawan ni Representative Manuel Frederick Manmanco. Ang mga wheelchair ay ipamamahagi sa mga senior citizen, persons with disabilities at indigent na benepisyaryo sa Negros Occidental. Bahagi ito ng Corporate Social Responsibility Program ng PCSO na naglalayong maghatid ng serbisyong pangkalusugan sa iba't ibang komunidad sa bansa. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Honda,
Ronda Pilipinas. At speaking of PCSO, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas. At tanggap tayo ng isa pang report. Posibleng pagkwestiyon sa impeachment proceedings ng Senado sakaling iakyat na sa kanila ang articles of impeachment laban kay VP Sara, pinaghahandaan na ni Senate President Soto. Alamin natin ang report ni Patrol 19 Sally Ortega Bueno. Ate Sally? Pinaghahandaan na ni Senate President Vicente Soto III ang posibleng pagkwestiyon at pagharang ng ilang kaalyadong senador ni Vice President Sara Duterte sa impeachment proceedings oras na may akyat sa Senado ang impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Una kasi rito sinabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na may nakuha siyang impormasyon na kukwestiyonin ni Minority Senator Rodante Marcoleta ang basihan ng impeachment proceeding laban sa pangalawang Pangulo. Kaya inabisuhan ni Lacson si SP Soto na paghandaan ang plano na ito ni Marcoleta. Samantala, iginiit ni Soto na dapat manatiling impartial o walang kinikilingan ang mga senador lalo't magsisilbi silang senator judge kapag nakarating sa Senado ang articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Ayon kay Soto, mahalaga na hindi lamang maging impartial ang mga senador kundi dapat ay nakikita rin ito ng publiko. Sa ngayon anya ay maling pagbintangan ang sinumang senador ng pagiging bias o may pinapanigan sa usapin ng impeachment laban sa Vice Presidente. Iginiti Soto na ang desisyon ng impeachment court ay dapat ibinabase sa proven facts o napatunayan na pangyayari. Kailangan na rin anyang bigyan ng pagkakataon ng isang impeachment official na makross-examine ang presentasyon ng prosecution. Dahil dito iginiti Soto na dapat manatiling neutral ang isang senator judge ng impeachment court. We will have to be very ready for anything at all. We'll be ready for that. And I'm not comfortable with what you said. May mga kaalyado. That is showing partiality. And I would like to think that all 24 senators are impartial and should be and must be impartial. We not only must be impartial, we should look impartial. Kaya kahit na may kakampi siya o may kakampi si ganito o may kalaban si ganito, mali yung pagbibintangan agad natin. Mali yun. Yung mga maduming aligasyon, dapat yun, binabato natin sa basurahan. But whether or not Dito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa Impila Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pang report. Mga retention at detention ponds sa QC, pinalakas kontra baha. Alamin natin ang report ni Patrol 38 Jen Patrolya Jen. Patuloy ang konstruksyon ng mga retention at detention ponds sa Quezon City bilang bahagi ng flood control projects ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, isa sa mga ito ay matatagpuan sa Quezon Memorial Circle na magsisilbing 3-in-1 na proyekto, isang maayos na parke, imbaka ng tubig sa panahon ng tag-ulan at sistema para sa natural na pagsasala ng tubig. Kayang mag-imbak-anya ng retention pond ng hanggang 651 cubic meters ng tubig, habang ang detention pond naman ay may kapasidad na 282 cubic meters na makatutulong upang mabawasan ang pagbaha sa lungsod. Dagdag pa ng alkalde na maaaring magamit sa pagdidilig ng mga halaman sa lungsod ang may ipong tubig. Ayon pa sa lokal na pamahalaan, bahagi ang proyektong ito ng Drainage Master Plan na binuo ng UP Resilience Institute sa pangunguna ni Mahar Lagmay. Target na maging operational ang mga proyekto bago ang pagsapit ng tag-ulan, habang tiniyak naman ang pamahalang lungsod ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga hakbang laban sa pagbaha. Ako, si Patrol 38 Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report.
Samantala, pag-aaral sa kolehiyo, paiikliin na lang daw sa 2 taon. 2 years na lang lahat yan? Alamin natin kung fact or fake. Sabi nila, mabilis lang ang 4 na taon sa kolehiyo. Pero tila mas mapapabilis pa dahil may kumakalat na video na nagsasabing magiging 2 taon na lang ang college ngayong taon. Ayon sa video, magsisimula sa Hunyo ang shortened college programs at aalisin na daw ang ibang subjects at magpo-focus na lang sa course at specialty ang mga estudyante. Totoo nga ba ito? Tara, alamin natin kung ito ba ay facts or fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ, fact or fake. Gandang balita para sa mga college students. Hindi na 4 years kundi 2 years na lang ang pasok sa college simula June 2026. Aalisin na ang ibang subject ang mag-focus na lang sa kurso at specialty ang mga bata. Nasa comment ang mga detalye. Basahin. Ang video na ito ay fake dahil wala pang batas sa Pilipinas na nagpapaikli ng college sa 2 years. Sa kasulukuyan, ang college programs ay karaniwang tumatagal ng 4 hanggang 5 taon depende sa kurso. May panukalang batas mula kay Senador Win Gatchalian na gawing 3 years ang college pero proposal pa lamang ito at hindi pa naging batas. Ang video rin ay AI generated lamang at may watermark na Google Veo, isang AI video tool. Ang link naman sa comment section ay nagre-redirect lang sa isang online shopping site. Kaya naman ang verdict, fake news ang binabalita sa video. Wala pang batas na nagpapababa ng college sa 2 years simula ngayong taon at ang video ay gawa-gawa lamang gamit ang AI. Kaya naman mag-ingat sa fake news at siguraduhin i-check ang source bago maniwala at mag-share. Para sa Facts or Fake, Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Ronda Pilipinas. Uy, alam nyo ba na hindi lang pang LPG ang Regasco? Dahil sila rin ay kaisa ng ating gobyerno laban sa mga illegal na aktibidad sa LPG industry tulad na lang ng illegal refilling at underfilling na walang ibang dulot kundi pandaraya at kapahamakan sa consumer. Sa atin yan. Kaya kung ang hanap po ninyo ay LPG na subok na sa kalidad, tamang timbang at mabibili kahit saan sa buong Pilipinas, dito na po tayo ha. Laging tatandaan para sigurado, Regasco. Sure at siguradong 3 tamang tipid ay maihahatid sa Tripid Tips, hatid ng DWIZ News at ng Regasco. Number 1, i-repurpose ang mga tirang pagkain. Maaari makapag-create ng mga bagong putahe gamit ang mga tirang gulay o karne sa ref. Number 2, mix and match. Ang mga leftovers pwedeng gamiting sangkap para sa susunod na lulutuin o gawing bagong sahog para sa extra flavor ng lulutuin. Number 3, i-transform bilang bagong dish. Ang mga leftovers pwedeng gawing bago, lagyan ng sabaw o kaya naman ay iprito. Siguradong 3 tamang tipid ay maihahatid sa Tripid Tips, hatid ng DWIZ News at ng Regasco. Regasco, kinilala ng Department of Energy na sumusunod sa pamantayan ng ligtas na LPG para sa Pilipino. Ayon sa LPG Industry Regulation Act, Republic Act No. 11592. Para sigurado, Regasco. Ronda Pilipinas! Pilipinas ang ating oras. 12 minuto pa bago mag-11 ng morning. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ronda Pilipinas! Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Tuloy-tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas at tanggap tayo ng isang report.
Malacanang kinalampag ng isang senador paano kalang ibasura ang oil deregulation law inihirit. Alamin natin ang report ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Ate Sally? Bagamat konforme at suportado ni Senate President Vicente Soto III ang gagawin ng pagtatakda ng ehekutibo sa dapat na itaas at ibabang presyo sa produktong petrolyo alinsunod sa deklarasyon ng State of National Emergency, pero hinimok ni Soto ang Malacanang na pag-aralan ang kanyang isinusulong na pagbasura sa oil deregulation law. Kapag anya na basura ang naturang batas, tuluyan na maibabalik sa gobyerno ang kontrol sa presyo ng produktong petrolyo, may krisis man o wala sa enerhiya. Sa ilalim ng oil deregulation law, sinabi ni Soto na bukod sa mga kumpanya ng petrolyo ang nagtatakda ng presyo, hindi rin sila natatanong kung magkano nila nabili at kailan nila nabili ang supply ng langis. Ikinatuwa naman ni Soto ang impormasyon na may counterpart na sa Kamara ang kanyang inihain na Senate Bill number 1984 na nagpapabasura sa downstream oil deregulation law o yung Republica Act 8479. Una rito kinatigan ni Energy Secretary Sharon Garin ang pagripaso sa oil deregulation law dahil nakita niyang hindi epektibo ang sistema ng deregulasyon kapag may krisis o masama ang sitwasyon sa supply ng langis. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, parang malungkot to Alamin natin ang isa pang report. Trabaho ng mga guro sa public school mababawasan na. Naku, baka hindi na kumuha ng additional teacher yan. AI tool ilulunsad. Alamin natin ang report ni Patrol 48, Jen Patrolya. Jen! Ilulunsad ng Department of Education o DepEd ang isang makabagong Artificial Intelligence o AI tool na layong mapabilis ang pagtukoy sa nutritional na kalagayan ng mga mag-aaral at mabawasan ang trabaho ng mga guro. Tinatawag itong sigla o System for Intelligent Growth and Learner Anthropometry na binuo sa pamagitan ng Education Center for AI Research. Gamit ang mobile phone at teknolohiyang computer vision, kayang tansyahin ng sistema ang taas at body mass index ng mga mag-aaral alinsunod sa pamantayan ng World Health Organization. Ayon kay Education Secretary Sania Angara, magkatutulong ang sigla upang mabawasan ang administrative workload ng mga gulo at mas mapagtuunan nila ng pansin ang pagtuturo. Batay sa pag-aaral ng ADCOM 2, umabot sa 55% ng oras ng mga guro ang napupunta sa mga gawaing hindi pagtuturo. Isang problema nga tinutugunan ng nasabing sistema. Sa tulong ng AI, mas mabilis na matutukoy ang mga mag-aaral na posibleng may malnutrition, gaya ng stunting o pagiging underweight, at agad na mabibigyan ng kaukulang atensyon. Sa ngayon, nasa pilot testing na ang sigla sa ilang piling paaralan sa Metro Manila, habang patuloy pang pinapahusay ang sistema bago ito palawakin sa iba pang eskwelahan sa buong bansa. Ako, si Patrol 38, Jen Patrolya, nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, Creamline Cool Smashers isang panalo na lang sa kampyonato sa 2026 sa PVL All-Filipino Conference. Alamin natin na sports balita mula kay Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Isang panalo na lang ang kailangan ng Creamline Cool Smashers para makuha ang kampyonato sa 2026 PVL All-Filipino Conference. Ito ay matapos nilang talunin ang Signal Super Spikers sa Game 1 sa score na 25-22, 25-18, 25-16. Nanguna si Gemma Galanza na may 17 puntos habang tumulong sina Bernadette Pons at setter Gia de Guzman sa panalo ng kupunan.
yan dahil dito lamang na ang Creamline ng 1-0 sa best of 3 finals at malapit na sa kanilang ika-11 titulo. Maaari nilang tapusin ang serye sa Game 2 kung muli nilang matatalo ang Signal. Para sa Sports News, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, Bagong-bago. Fresh na fresh. DWIZ. Showbiz News. Para sa ating showbiz news, Alden Richards na-excite nang malamang makakasama sa serye si Christopher De Leon. Alamin natin ang report mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, excited na ang aktor na si Alden Richards na makatrabaho ang kanyang idol na si Christopher De Leon. Ayon kay Alden, first time niya makakatrabaho ang iniidolong veteranong aktor sa kanilang upcoming medical series na Code Grey. Samantala, inamin naman ni Christopher na na-challenge din siya sa kanyang gagampanang character kahit na ilang beses na siyang gumanap na doktor sa mga nagdaan niyang palabas. Kabilang naman sa mga makakasama ng dalawang aktor sa bagong series, sina Shuvi Itrata, Alin Ansay, Andrea Torres, Romnick Sarmenta at Joros Gamboa. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatamag quote of the day. Mas okay nang mag-isa kesa paulit-ulit na nasasaktan. At yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Ang tabayanan na susunod na programang Yes, Yes, Yo Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako, ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Atenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas.